dear beloved, Boss Mike Cervera. Ano sabi ni Atty. Claire? Oh, the president said, we expect that from the Dutertes, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. Yung mga pro-China dyan, tabi-tabi po. Sabi naman neto, si Buday, matagal na nilang narrative na pro-China ako. Oh! Totoo naman, kita mo naman. Oy, Buday, baka nakalimutan mo. Imbis na i-promote mo yung ating turismo, siniraan mo ito. Sa harap ng maraming tao na kahit hindi lahat Pilipino, anong sinabi mo? Yung ating San Juanico Bridge ay hindi tourist spot, kamo. Di ba naiirita ka pa, kamo? Di ba? Mas pinagmalaki mo pa yung tulay ng China kaysa yung sariling atin. Ang tanga mo talaga. Oh, di ba? Sabi dito, matagal na nilang narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Uchusera! Naniniwala po ba kayo dyan, mga kababayan? Palusot niya lang yan. At tupagin mo nga yung mga tao mo, nag-aaway-away na sila, Buday. Nag-aaway-away na sila. Lahat na lang na sinabi mo, walang tama, kaya tuloy. Yung tatay mo, hindi na makakalaya. Laki-laki ng bayad nyo sa mga abogado nyo, pati abogado mo. Diba? Pati abogado mo, tako! 16. Ayun, diretso pa rin ang impeachment trial mo. Si Digong, yung hiniling nyo na interim release. Naku, hindi pinayagan ng korte. Paano? Ano na ngayon? Samantalang yung mga DDS na naman, mga kababayan, Diyos ko, excited dito. Hindi pa naman mga tanga tong mga DDS na to, Abay, umaasa pa sila na makakalaya si Tigunyo kung hindi ba naman mga mangmang. Sinabi na nga natin noon, kahit na maghubot-ubad kayo, pumunta kayo ng South China Sea at pumunta kayo ng Philippine Sea, o kaya sa mga dyan, sana'y maintindihan nyo sasabihin ko kahit maghubot-hubad kayo, agpadaya, agpalao, agpaamyanan, agpaabagatan, awan latta ni Digunyo. Hindi na makakalaya si Digong, dun na mamamatay yun. Iuuwi niyong abo yun. Diba? Iuuwi niyong abo si Digong. Tama mga kababayan ko? Iuwi niyong abo. Oo, yun, makakauwi yun. Pero yung iuuwi niyo na humihinga, malabo pa. Maniwala kayo. Hindi nyo maiuwi yan kahit isa na lang ang hininga niya. Diba? Kahit isang hinga na lang ng gano'n. Wala pa rin, hindi nyo pa rin may uuwi. Hanggang na yun. Doon na yun. Mamamatay. Ang hirap naman sabihin mabubulok doon, mga kababayan. Ibulok na yun. Si Digong bulok na yun, kaya mahirap sabihin na doon na yung mabubulok. Bulok na yun Di ba? So ngayon, mga kababayan, mas maigi na sabihin natin na doon na yun mamamatay. Yan. Masakit man sa damdamin, pero kailangan yung tanggapin. Parang yung pagbe-break nyo ng ex nyo na mahal nyo. Di ba? Ganon, oo. Mas masakit pa ron. Ganun talaga Sorry Wala tayong magagawa dyan. Tinadhana na. No. Tinadhana na si Digong na doon mamatay yun. Saan? Sa ICC. Ayaw niyong maniwala. Nagdiwang kayo. Makakauwi na. Gumaganon pa kayo. O ano nangyari ngayon sa ninyo? Di ba? Wala. Nga. So ngayon mga kababayan, mga kababayan
pansin naman natin ang pagkakaiba ng sistema ng pamamalakad at paghawak sa Jax Demolay, live tayo paghawak sa paglaban sa droga ni Pangulong Bongbong. Malayong-malayo kay Digong. Maraming nahuhuli si Pangulong Bongbong. Walang namamatay. Si Digong, kokonti ang nahuli. Napakaraming pinatay na Pilipino. Layo, di ba? Bang klase. So eto na mga kababayan ko. Puntan na natin to mga kababayan. Tulad na sinabi ko na hindi na makakalabas pa si Digunyo. Eto na. Sa mga DDS dyan na nandito, pakinggan nyo to. Sorry hindi na talaga makakalabas siya kahit na anong gawin niya. Kahit na mag-ikot-ikot sa loob ng ICC ng hubot-hubad, hindi na palalayain yan. Oo. Kahit pa, kahit maging butot balat pa yan tulad ng sinabi ni Sara. Kahit butot balat na lang yan, mga kababayan. Wala, hindi talaga papayagan yan. Eto na mga kababayan. Balita. Naku, wala. Tinabla ng ICC yung hiling nila na interim release para kay Digunyo. Wala na yon. Kalimutan nyo na mga DDS kayo Kalimutan nyo na. Pasok! Na ng prosecution ang request for interim release ni FPRRD sa ICC. Giit ng prosecutor, kailangang manatili sa detention si Duterte para matiyak ang kanyang pagdalo sa mga paglilitis. At nakita nyo, kinakailangan daw na matiyak na makadalo sa paglilitis itong bulok na to. Itong idol nyo, itong idol nyo na mukhang Chonggo. Ang pangit mo, Digong. Pasalamat ka, marami kang perang ninakaw. Kung hindi ka makaka-chicks na katulad ko. Yan ang problema ng mga pangit. Tulad ni Digong. Kailangan magnakaw para makapag-chicks. Oo. Yung mga itsura natin, mga kababayan, hindi na kailangan magnakaw. Kasi kusang lumalapit, si Digong, mga kababayan, kailangan sa ganitong itsura ni Digong, magnakaw ito para may pangbigay sa mga chika babe. Ang pogi ni Digong kasi maraming perang ninakaw di ba? Daming ninakaw. Kaya ganun, mga kababayan. Syempre. Sabi ng mga chika bebe, wala naman mawawala, hindi naman natigas yan. Kung sakasakaling birhen pa mga kababayan, pasok ka, pinapasok ni Digong sa kwarto. Di ba? Virgin pa to. Akala niya naman makaka-score mga kababayan. Kahit anong dasal ni Digong, mga kababayan, wala na, pinagkaitan na siya ng pagtayo ng ano niya. Di ba? Pinagkaitan na yan, mga kababayan. Oo, malabo na. Di ba? Kaya yung mga babae, okay lang. Dakit din. Si Digong, isip niya na lang yan na tatayo pa yan. Ang gagawin na lang, hawak-hawak. Yun na lang. Yung hawak pa niyan, mga kababayan. Parang dadakma ng langaw, mga kababayan. Daan-daan, slow motion. Eto na. Nung hawak, mga kababayan, slow motion pa rin. Yun na lang yung kaligayahan niya Sabi ni Jax Demolay, Boss Mike, hindi po ba siya pwedeng pauwiin kahit na nakakahon? Yung earn jar. Yun, yun na lang yung pag-asa niya kapag nandoon na siya. Yung kahon, malabo pa. Itsura to. Tingnan nyo naman, yung itsura na yan. Mamahalin ba yan kung walang pera? So, tingnan mga kababayan, siguro yung mga itsura natin, pwede pa.
Pero yan, malabo na. Tuloy. Hindi ma-obstruct ang investigasyon, lalo na't may kakayahan pa itong manakot ng mga testigo. Dagdag nito, Ito yan. Kita nyo ha. Ano sabi rito mga kababayan, kasi may pwedeng posibilidad na manakot ng testigo. lalo na't may kakayahan pa itong manakot ng mga testigo. Kita nyo, may kakayanan pang manakot ng testigo. Meron daw lumalabas, hindi pa naman na hindi pa naman kumpirmado na isa daw sa saksi sa kaso ni Kibuloy, bumaliktad daw mga kababayan. Kung napanood nyo na, mga kababayan, ang layo halatang may nagmamaniobra dahil yung kanyang pahayag, todo parang nasa malaking screen. Oo, mga kababayan, parang nasa 10 feet by 10 feet yung binabasa niya. Halatado mga kababayan sige, Digong! Kala mo makakalusot ka Kala mo makakalabas ka Walay na, Digong, diyan ka na mamamatay. Kaya alam mo, Digong, yung mga chika bebe mo daw, na sinasabi nila Banat Payat Maharlika, naku, kapag nategi ka, sisilipin mo na lang sila, Digong, ganyan, kinang ina yung mga babae ko. Yung mga pera ko, iba na nakikinabang dahil nag-asawa na sila ng iba na ng bata. Diba mga kababayan? Siyempre, ang sakit nun mga kababayan. Biruin nyo si Digong nagpakahirap na magnakaw ng magnakaw. Nagpakasama siya. Tapos mga kababayan, yung mga binigyan niyang babae na akala niya, abay habang buhay makakasama niya, ayun, nag-asawa na ng iba. Ang masakit, mga kababayan, bumawi sila. Kung noon, abay nagtiyaga sa matanda, abay ngayon, puro mga bata na! Sakit, mga kababayan, kita niyo, pinaghirapan ni Digong, iba nakikinabang. Yun kasama yan sa karma, di ba? Sige, tuloy! Dagdag nito, malakas pa rin ang impluwensya ng dating Pangulo. Patunay daw ang pagkapanalo niya bilang Davao City Mayor sa midterm elections noong Mayo. Nako, napasama pa. Yung pagkapanalo ni Digong napasama pa. Tanga. Oo. Pwede na sanang palayain kung 3 lang bumoto sa kanya. 'Di ba? Kaso pinanalo nyo. Di kayo nagpahamak yung mga taga Davao mismo. Kita nyo, pinanalo nyo pa. Di lalong nadiin ito. Imbis na palalayain na. Kaso, pinanalo nyo. Landslide pa, di ba? Diyan sa Davao, napasama para kay Digunyo yun. Di mo ba, mga kababayan? Napasama Yung pagkapanalo ni Digong, diyan sa Davao City, abay ginawa pang excuse ng ICC na talagang ikaw, Digong, ay meron pang asim. Kung maraming bumoto sa'yo, marami ring babaeng naghihintay sa labas ng ICC. Na ngayon nag-aaway-away na sila. Lahat ng vlogger nyo ngayon, wala nang tutok kay Pangulo. Kundi, nakatutok na lang sa isa't isa. Si Maharlika nakatutok na sa mga vlogger nilang mga tulad nila Attorney Trixie. Abay, binanatan niya Attorney Trixie, binanatan ka ni Maharlika. Kita mo kung tawag-tawagin ka, Surayda. Hindi ka na, sa totoo lang eto Pexman. Sabi nga ni Bato, Pexman po mga kababayan. Kung ipagtatabi nyo yung mukha ni Maharlika sa totoong buhay, personal, at ni Attorney Trixie, mga kababayan, kakain ng alikabok si Maharlika. Magmumukhang libag siya. Sa puti ni Attorney Trixie sa personal, mistisahin ang mukha, mga kababayan, nako! Abay, magmumukhang libag si Maharlika. Di ba, Attorney Trixie, huwag kang pumayag dito. Papayag ka ba ganunin ka lang ni Maharlika?
Oh, di ba? Nako kung ako babanatan ko yan. Di ba? Banatan mo, Attorney Trixie ba? Oo. Huwag kang papayag. Pero mo, kakampi mo ba yan? Binubuko ka? Na pati yung sasakyan mo na hindi sana malaman ng mga nandito sa aming hanay, abay nalaman nila. Binigyan ka pala daw ng sasakyan, sabi ni Maharlika. Pero alam ko naman na yun Pero alam ko kung ano yung totoo doon. Oo, alam ko totoo dyan sa sasakyan na yan. Oh. Si Maharlika wala namang alam yan, attorney. Siyempre kahit na alam niya, ipapanira niya sa'yo yan. Nananawagan po kami kay Attorney Trixie. Oo. Attorney Trixie, pakinggan mo si Maharlika kung ano-ano sinasabing masasakit na salita sa'yo. Di ba mga kababayan? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!